Dalawang grupo po ang nagsimba kanina. Yung isa, ewan ko kung paano po natin sila babansagan. Mga politiko, mga miyembro po ng prosecution na humihiling sa ating Diyos, syempre nakasihan sila sa mangyayaring paglilitis bukas. At yung isa, kilala po natin talaga. Siya po yung nagpakilalang presidente ng impyerno. Si Vice President Sara Duterte. Unahin po natin siya. Dito po sa balita na ating babasahin, bumisita po sa simbahan ito pong si Sara Duterte. Ayon po sa News 5, ibinahagi ni Vice President Sara Duterte ang ilang larawan ng pagbisita niya sa Archdiocesan, tama ba yung pronunciation ko, Shrine of St. Vincent Ferrer sa Bogo City, Cebu, noong nakaraang linggo. Nakaraang linggo pa pala. Ayon sa bise, nagtirik siya ng kandila para ipanalangin ang kapayapaan ng bansa at ang kaligtasan ng mga Pilipino. Gayon din ang tuloy-tuloy na pagbangon ng Bogo City mula sa nagdaang lindol. Kasama rin daw sa kanyang mga dasal ang pag-uwi ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakakulong sa International Criminal Court. Yung presidente po ng impyerno mukhang nagiging mapanalangin nitong mga nakalipas po na panahon. Sa kabilang banda, ang House Prosecution Team kaugnay po ng impeachment trial nitong si Sara Duterte ay nagsimba din po. Yan, makikita po ninyo rito. Sina Congresswoman Zamora, Leila de Lima, Joel Chua, Chel Jokno, hindi ko kilala tong isa yung nakatabi ni Chel Jokno. Ayon po dito sa GMA News, impeachment prosecutors Leila de Lima, Chel Jokno, Isabel Zamora, and Joel Chua attend a mass in Pasay City a day before the impeachment trial begins on Monday, July 6. Bukas po yan, alas 2 ng hapon. Magsisimula ang kauna-unahang paglilitis sa isang vice-presidente dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng isang impeachment. They are joined by House Deputy Speakers Janet Garin and J.J. Suarez, Tingog Party List Representative Jude Asidre, House Secretary General Cheloy Garafil, and private prosecutors Attorney Lorna Kapunan and Attorney Amando Ligutan. Ngayon, puntahan po natin yung naging interview matapos po ng misa na yan kay Congresswoman Leila de Lima. Again, nagiging po rin para mabigyan ang guidance ng blessings sa mga nagpapalipon sa ating ng health, ng energy, ng perseverance, and strength para gawin namin na maayos ang ating napaka-daunting at napaka-challenging na issue. Ready na po kayo tomorrow? Oh yes, we are ready. The prosecution team is ready at the start of the impeachment trial tomorrow. Nagkaroon kami last Thursday na nag-7 sa Ibao. So, meron din this is the key of the impeachment trials. We need more blessings, more of more guidance from the good Lord. Sabi ni Senator Sherwin Gatchalian kanina, makikiusap siya sa prosec and sa defense na iksian naman yung trial dates and yung listahan ng mga testigo. Siyempre po, kinoconsider din namin yan. Pero sa ngayon kasi hindi pa talaga natin malaman ng certainty kung ilang trial days talaga ang mag-consume ng presentation of evidence sa prosecution. Kasi nga, depende yan sa takbo ng trial. But of course, we'll be conscious about that. We will try to abide by the request of the impeachment court ang gusto nila. Pero hindi po namin masasabi pa at this point. Kasi syempre, nandiyan na yung listahan, meron na po yung mga intended witnesses, as to whether or not, as to whether exactly ano isita sa actual trial ay masasabi lang po natin yan pag andyan na. Although for the first
3 days of the trial, nag-submit na po na request for subpoena. Napasok na po namin yung first 3 witnesses namin in connection with Article 4, which is a contracting with assassination of an assassin, great threats, and inciting to sedition. Minimum bukas kayo, nabawasan. Are you open? We'll always listen, of course, to the impeachment court. Pinagalan namin ang impeachment court. So, nga naman hindi pa siya nila. We'll try to comply. At sa ngayon po, hindi pa namin po yan masasabi ng talagang sigurado na. Dahil nga po, it should not be at the expense of quality and exhaustive presentation. Bukas may testigo ng haharap po ba? May sasalang na po ba kayo testigo tomorrow? Ready po our prosecution to present its first witness. That's why yung request namin for subpoena pertain to 3 witnesses already. Would you prefer VP Sara to attend if ever, ma'am? Siyempre, discretion na niya yan. But of course, the people will want that person there. And to see the seriousness, to see her respect for the court. Kasi kung iistabi na naman niya, katulad ng ginawa niya doon sa House hearings, ano bang ibig sabihin yan? Pinabaliwala niya, pinaliliit niya, she's committing a very significant constitutional process. Last naman, yung BIR box sabi ni Senator Ping, dapat ibalik na doon sa House kasi hindi naman sila custodian. Tingnan po natin kung ano talaga magiging official action ng Senado. Kasi syempre yan po yung binayag ni Senator Ping Lacson. So, as a Senate judge. Pero ang importante po, hintayin na po natin kung ano yung magiging pasya ng Senate as of the impeachment court as a whole and not just the position of 1 or 2 votes. Napakinggan po natin si Congresswoman Leila De Lima at tama po yung huli niyang sinabi, no? Antayin po natin ang magiging desisyon ng impeachment court kasi hindi naman po si Senator Ping Lacson lang naman ang magde-decide po dyan. Collegial body po ang impeachment court na binubuo ng 24 senator judges. Pero sa ngayon, ang makakapag-participate na lamang po dyan ay so far 22, no? Kasi si Senator Jinggoy Estrada ay nakakulong na, suspended po siya, hindi siya pwedeng lumahok dyan. Nagtatago po itong si Bato de la Rosa maliban kung magpapakita po siya bukas at posible pang mabawasan yan kasi ito pong si Rodante Marcoleta ay nasampahan ng kasong plunder na maaari din pong labasan ng warrant of arrest bukas. Pagka lumabas po yon, malamang sa malamang i-implement po yan ng ating kapulisan at maaaresto na si Rodante Marcoleta na magdudulot siyempre ng kanyang pagkakawala bilang physically present o bilang senator judges diyan po sa impeachment trial bukas. At kaugnay pa rin po ng impeachment trial na ito pong ating pinag-uusapan, ang grupo ni na Kiko D, no? Yan, no? May hawak po siyang banner at iba pang mga individual ay nagsagawa po ng kanilang kilos protesta. Nakalagay po sa placard na hawak nitong si Mr. D, litisin si Sara para sa hustisya. Merong nakalagay pong ML party list sa ilalim. Tapos, iba't iba pa pong mga placard. At nakikita po natin dito yung isang malaking tseke. Bagamat hindi po buo yung pagkakakuha sa litrato, may nakalagay pong loud, malamang disallowed po ito. Ang halaga pong tinutukoy ay 625 million pesos. At yan nga po, iba't ibang grupo, no? Pero more on ML or mamamayang liberal party list. Yan po yung party list sa likod ng endorsement ng isang impeachment complaint dito kay Sara Duterte. Kasi 4 po yan eh. Kung babalikan lamang po natin for the sake of information and discussions, 4 po na impeachment complaint yung inihain kay Sara Duterte this 2026. 2 po ay hindi na nagpatuloy sapagkat ito po ay inurong ng isang grupo samantala yung una na i-file po ng Makabayan Block ay binasura sapagkat ito po ay lumabag doon sa 1-year bar rule.
Ang nagpatuloy ay yung impeachment complaint number 3 kung saan ito nga pong mamamayang liberal party list ang nag-endorse po nito through Congresswoman Leila de Lima. At yung ikaapat na impeachment complaint ay mula po sa reklamo ni Attorney Nathaniel Cabrera na inendorso naman po ni na Congressman Benny Abante Jr. at saka Congressman Paulo Ortega. Kaya muli, ito pong pagkilos protesta na ito ay nangyari kanina sa main office po ng Department of Education. Tindig Pilipinas arrives at the main office of the Department of Education in Pasig on Sunday as the last stop of their lakbay pananagutan ahead of the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Ngayon, sino-sino po ba yung mga ilan sa witness na parehas po sa bawat panig? Ibig sabihin, witness po ito ng prosecution at witness din po ito ng depensa. Kilalanin po natin sila. 17 po sa napakaraming witness ang common witnesses kung tawagin. No? Nandiyan po sina Ramil Madriaga, Marivic Pareja, Attorney Melvin Matibag, Direktor ng NBI, si Caroline Moldes Pitoy mula rin po sa NBI, Marisa Grande mula po sa Philippine Statistics Authority, si Attorney Gloria Camora mula po sa Commission on Audit, Amena Pangandaman ang dating DBM Secretary, Ombudsman Jesus Crispin Remulla, sina Ronel Benaventura, Antonio F. Trillanes IV, Attorney Gerardo Del Rosario, Gloria Jumamil Mercado, John Mark Kalilong, Jeremy Lotok, at mga representatives mula po sa COA, LTO, at Civil Service Commission. Ba? No? 17 po ito na parehas pong witnesses sa pagitan po ng prosecution at ng depensa. Ang mga talagang aabangan po natin dito, syempre yung testimonya ng mga sikat na personalidad na sina dating Senador Trillanes at yung nagpakilalang bagmen di umano nito pong si Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Kung matatandaan po ninyo, si Ramil Madriaga ang nagpahayag na hindi totoo na 11 days lamang nagasta yung 125 million pesos confidential funds. Bagkos ito daw po ay dinispense sa pamamagitan po ng utos mismo ni Sara Duterte na i-deliver ito sa iba't ibang personalidad at lugar, at ito po ay naganap sa loob lamang ng 24 na oras, no? Kaya titingnan natin kung magiging reliable ba talaga ang testimonya ni Ramil Madriaga, considering na dito magkakaroon po ito ng direct examination at cross-examination. Simpleng paliwanag, ilalatag ng prosecution yung mga nalalaman nito pong si Ramil Madriaga, at ganun din ang depensa, no, sa kanilang nalalaman kay Ramil Madriaga. And thereafter, kung ano po yung mga sasabihin sa direct examination from both sides, ay i-cross-examination po yan ng both sides din. Kung sinabi ni Ramil Madriaga, for example, na siya nag-deliver sa somewhere in Cabuyao, Laguna, sa isang industrial park doon, eh malamang kukomprontahin po yon ng depensa. At I do not know kung anong strategy ang gagawin ng depensa dito para po tawagin din lang primary witness ito pong si Mr. Ramil Madriaga. Pero yan ay mga magaganap baka sa mga susunod pang araw, hindi pa po bukas. Kasi sa ating nakalap na balita, nakalimutan ko lang ilagay dito yung exact na news, mga personnel muna sa NBI ang malamang sa malamang masasalang po bukas. Ngayon, pakinggan po natin ang interview kay sa isang abogado, ano, dito po ng DZMM Teleradyo. Ayon po dito, iginiit ni public interest lawyer, siya po yung dating House Prosecutor Spokesperson, si Attorney Antonio Bucoy, na nakasalalay sa takbo ng impeachment trial
ang maayos na paggana ng demokrasya ng bansa. Pakinggan po natin ang naging interview po sa kanya kanina. Impeachment Yes. trial partner, makakasama po natin ngayon si Attorney Antonio Bukoy, isa po siyang human rights advocate and public interest lawyer. Good morning, attorney. Welcome po sa DZMM, Christian at Pamela. Magandang umaga sa inyo, Christian at Pamela at pati na mga taga-subaybay ninyo. And yun nga po, Attorney, bukas po ay magsisimula na yung day 1 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Siyempre, dito na po, kumbaga mailalatag yung mga ebidensya para nga po mapatunayan yung mga paratang kay VP Sara. Gaano po ba kahalaga na finally this time matutuloy na and mailalatag na sa publiko yung mga ebidensyang ito? Yan ho ay magbibigay ng kaliwanagan sa sambayanan kung meron ba talagang batayan. Yung inilahad nila, yung inilatag Makasingit lang ako mga tol, baka makalimutan ko. No, yung mga nagtatanong po kung paano po o-order ng nakikita nyo pong t-shirt dito po sa ating screen, makipag-ugnayan na lamang po kayo kay Top Wife sa misis ko sa pamamagitan po ng messenger niya at ililink ko po mamaya sa chat area at sa replay comment section kung paano nyo po siya marireach. At paparating na rin po on the way na yung sample shirt, no? 4 po 'yon. Small, medium, large and extra large ang sizes. Sana before na matapos itong live stream natin, dumating dito para maipakita ko po sa inyo, no? Mag-extend tayo siguro ng ating live stream para maipakita ko sa inyo yung actual na itsura. At hindi po ito sapalitan mga tol, ha? Marami ng mga basher bigla na lumabas na naghihirap na daw po si Top 1. Totoo naman na ako naman po ay continuous sa pagiging hardworking, at marami pa rin po talaga akong challenges sa buhay. Pero hindi po ibig sabihin na kaya po ako yung nagtitinda dahil kapos na talaga. Actually, gusto ko lamang pong pahalagahan unang-una yung suporta na ibinibigay sa atin ng ating mga manunood, sa pamamagitan din po niyan yung mga raffle na ibibigay ko sa mga susunod na pagkakataon. Isasama ko po ang ilan po dito, no? Siyempre, sa bawat pagkilos, wala nang pong libre sa panahon ngayon, ika nga. Kaya kung merong gustong bumili, hindi po mura ito, ha. Malaki po yung puhunan, kaya pasensya na kayo sa presyo. Huwag nyo pong pilitin ang inyong sarili na bumili kung hindi nyo po kaya. Doon lamang po sa sobra-sobra. Sa mga hindi po kaya, magbakasakali po kayo sa raffle natin kasi baka swertihin po kayo. Okay, balik muna tayo dito po sa pakikinig sa interview kay Attorney Bukoy, no? Ang sinasabi po kasi dito mga tol, magiging sukatan ng demokrasya ang mangyayari bukas. Sana maging maayos po talaga ang pagsisimula ng impeachment trial nitong si Sara Duterte. nila na reklamo na napapaloob sa articles of impeachment. So ngayon ho, ito na yung tamang proseso na kung saan matitimbang ang ebidensya ng prosecution at ng Vice President Duterte. At ang taong bayan, kaya nung nabanggit ninyo, tama ho kayo na dapat ay makilahok ang lahat sapagkat ang nakasalalay dito ang ating demokrasya kung talagang gumagana. So, mahalaga ho na ang impeachment trial at ang resulta nito ay maging katanggap-tanggap sa sambayanan. And of course, with these evidences po na ipapakita, hindi lamang para maliwanagan yung taong bayan natin, tama attorney, pero para somehow ma-convince din yung other senator judges na talagang makapag-decide ng mabuti dito kasi nga hindi naman din natin may iwasan na merong mga ilang senator judge na medyo Yes. obvious or parang ally nitong ni Vice President Sara Duterte. Tama po, sapagkat ang mga mambabatas ko na magiging mga senators, judges, ay dapat tumugon sang-ayon sa ebidensyang ilalatag. Dapat po ay mawala dito yung politika sapagkat ito po ay bukas sa publiko no? At dapat to pa rin nila yung kanilang pinanumpaan nung sila ay nanumpa bilang senators, judges na
umayon lang sa kung ano ang daloy ng ebidensya. At dapat sila ay magbigay ng impartiality, administer impartial justice. Opo. Tama ba, Attorney? Masusukat po talaga rito ang integridad mga tol ng mga senator judges no? Kasi lalong-lalo na po yung mga sanggang dikit dito kay Sara Duterte. Kung overwhelming ang ebidensya tapos i-acquit pa rin nila si Sara Duterte, ibig sabihin hindi na po sila naglilingkod para po sa mga Pilipino kung hindi naglilingkod na po sila para sa mga Duterte. Makikita po natin yan kapag nagtapos ito pong paglilitis kay Sara Duterte. Ang mahalaga, kung ganun ang mangyari pa rin, makita ng Pilipino natin. Makita po nating lahat kung ano ba yung mga ebidensyang laban dito kay Sara Duterte. At tayo na po ang huhusga sa mga tao na ito sa darating po na halalan. Meron naman po diyang mga senator judges na re-electionist At definitely, makakaapekto po yung kanilang magiging desisyon sa impeachment trial na ito ni Sara Duterte sa kanilang pagtakbo at magiging resulta ng kanilang pagtakbo sa halalan sa 2028. Attorney, di ba, you were part of the prosecution team last year Last nung year. naudlot na impeachment as spokesperson, di ba? I was spokesperson nung nauntol na Yes. impeachment trial nung isang taon. And how are you seeing this ngayon, Attorney, na despite na udlot last year? May nagtatanong, same prices po tayo mga tol sa lahat ng sizes. Kasi to be honest with you, ang puhunan po dyan kapag ka individual po nating ipagagawa ay 450 pesos almost. No? Yan, wala pong halong biro yan. Almost 450 pesos each. No? Katulad po nun, ipapaship pa po dito sa bahay, gagastos po ng shipping fee kami. Tapos, pag umorder kayo, kayo naman ang magbabayad ng shipping fee, pero hindi naman po libre ang pagpunta ni Mrs. at airport. Papunta po sa, like for example, sa JNT o kaya sa may kung anumang mga courier po dyan. Mag-e-effort po si Mrs. dito tapos hindi pa siya kikita ng 100 piso. Pagka premium po ang cloth, mahigit 500 po ang paggawa. Kaya more or less kikita lamang si Mrs. dyan ng mga 100 pesos sa isang piraso. Yung pagod nandoon, kaya yun na lamang po yung kaunting idadagdag ninyo. Kaya sinasabi po natin dito mga tol, kung hindi nyo po kaya na bumili ng t-shirt, magbaka sakali na lamang po kayo sa magiging raffle po natin dito po sa ating programa. Pero wag nyo pong pilitin kasi yan po ay ilang kilong bigas na din para po sa inyong pamilya. Sa mga nakakaluwag na lamang po sa buhay, maraming salamat kung kayo po yung mag-aabil ng mga binibenta na po iyan. Kasi negosyo na po iyan para po kay Mrs. hindi na po sa akin. Kaya sana masuportahan pa rin ninyo pero wag nyo pong pilitin ang inyong mga sarili na bumili kung hindi po kaya ng budget. Okay? Balik po tayo dito sa ating pinapakinggan na pahayag ni Attorney Bukoy. Ang dating spokesperson na antala lamang kasi. Dapat siya yung spokesperson ng House Prosecutors last year. Pero hindi natuloy yung impeachment trial. Kaya sa pagbabalik po ng issue na ito kay Sara Duterte at ngayon matutuloy ng impeachment trial, hindi na po siya. Meron pong isang abogado na hindi ko tanda ang pangalan Saka si Congressman Zia Adjong ang mga tumatayong tagapagsalita ngayon ng House of Representatives kaugnay ng impeachment laban po kay Sara Duterte. Bukas magsa-start na ito, may any inputs po ba kayo or ano po sa tingin niyo yung dapat critical na tutukan ng publiko as observers sa impeachment? Ang critical na dapat tutukan ng publiko dyan ay yung ilalatag na ebidensya. Sapagkat tayo ay may kanya-kanyang opinion, dapat ito ay maibenta at maging katanggap-tanggap sa hindi lamang sa mga senators, judges, kundi mas mahalaga ay ang publiko. Apo, kayo po ba ay natap muli ng House going into the impeachment trial? Kung Yon, si Attorney Toloso, salamat Saka may nagtanong, paano kung hindi dadalo si Vice President Sara Duterte? Actually,
ang appearance po ni Vice President Sara Duterte ay hindi naman po mandatory. Nasa kanya po yan kung i-waive niya po na mag-appear siya. Pero ang suggestion nga po ng marami dyan na kung wala ka namang kasalanan, lalong-lalo na, di naman makakaabala sa trabaho mo yan. No? Wala kang trabaho halos itong ginagawa si Sara Duterte, dumalo ka. Ipakita mo sa harapan ng publiko, lalong-lalo na sa mga supporters mo, na talagang ikaw gusto bloodbath. 'Di ba? Siya naman ang nagsabi na gusto niya ng bloodbath. Tapos hindi magpapakita sa trial. Paano magkakaroon ng bloodbath pagka ganon? Ang punto mga tol, dumalo man siya o hindi, okay lang yon. Hindi required ang appearance niya. Pero kung dumalo siya, mas mapapatunayan niya sa kanyang mga supporter na totoo yung sinasabi niya na wala siyang kasalanan at mapapahiya tayo pag nagkataon. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Gusto niyo ba mag-participate ulit or maging part po noong preparations? Ngayon ho kasi, kumpleto na yung kumpleto na po yung panel of prosecutors, At saka kung inyong gugunitain, meron na silang 4 na spokesperson. Oo nga. Nung isang taon, solo lang ako. Yes. Kaya ako po yung humaharap sa lahat ng katanungan. Ako yung tumutugon yes. sa mga katanungan. Iisa lang ho ako noon. Ngayon, apat na ang tutugon sa katanungan ng bayan. Opo. And how do you view this, attorney, yung mga ebidensyang inilatag ng prosecution at the same time yung pag-counter naman dito ng defense? Do you think makakasaksi tayo nung sinasabi nilang bloodbath na tagpo dyan sa Senate Impeachment Court with pieces of evidences na inilatag so far ng prosecution at yung pag-kontra din dito ng depensa? Wala akong ginawang pag-kontra yung depensa nung nag-hearing sa Justice Committee. Kundi, ang tinuligsa nila ay yung proseso. Sa halip na tutukan nila yung mga direktang ebidensya na nakalap ng Committee on Justice. So, bloodbath, tignan mo natin kung anong magiging katugunan ng ebidensya ni Vice President Sara. Pero ako po ay tiwala na ang prosecution ay handa at kumpleto ang kanilang mga resibo para patungkol sa kanilang mga inilatag na reklamo doon sa 4 na articles of impeachment. Pero kayo so far, attorney, since hindi naman din masyadong nabago yung sa articles of impeachment, partner, kumbaga may mga na-update at nadagdag lang na information dito. Pero kung kayo po siguro yung tatanungin or tatansya, alin po dito doon sa 4 na articles yung impeachment, yung medyo kahit iyon po yung ma-present, medyo malakas-lakas na yung may kumbaga laban talaga. Oo. Malakas po dyan, ang pinakamalakas sa tingin ko ay yung ill-gotten wealth, yung maling pagdeklara o hindi pagdeklara sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Paano niya ipapaliwanag yung kanya? Mukhang iba ito sa popular opinion, Kasi ang popular opinion kung ano ba yung malakas sa mga articles of impeachment laban kay Sara Duterte ay yung pagbabanta sa buhay ng ating Pangulong Bongbong Marcos ng unang ginang at ng dating speaker. Dahil talagang kitang-kita naman ng public na ito'y ginawa niya in a live stream at inulit-ulit niya pa po ito sa napakaraming interviews. Pero sa pananaw po nitong si Attorney Bukoy, mukhang yung about Sal-N. Tingnan natin kung totoo kaya yung kalakasan na yan sa mga mangyayari dyan po sa paglilitis mula bukas at sa mga susunod na araw. Kanyang nakatagong yaman. Malakas din po dyan yung pagbabanta sapagkat ang maaaring gamitin dyan na testigo talaga ay yung si Vice President mismo. Dahil hindi lang minsan niya pinanindigan yung kanyang banta, kundi 3 beses at sinabi niya, hindi siya nabibiro. Kung tutusin po, matibay ang lahat ng artikulo at lahat po ay puno ng resibo, puno ng ebidensya. Unless ito ay pabulaanan ng kontrang ebidensya ng Vice President, ang isa lang ho dito ang kinakailangan para makonvict. Na sana po nga ay tumugon ng tama ang mga senators, judges, kabilang na yung nasa oposisyon. At sana ay sumunod kung ano yung daloy ng ebidensya. And attorney, na-mention nyo nga po yung sa kahalagahan. Tandaan po natin ito mga tol, na sa 4 na articles of impeachment, halos lahat po yan malalakas. May mga basihan po talaga yan. At tandaan po natin na isa lamang po dyan sa articles of impeachment sapat na para i-convict
itong si Sara Duterte. Kaakibat ng conviction ay ang perpetual absolute disqualification to hold public office. Ibig sabihin, hindi na po siya pwede pang humawak ng anumang posisyon sa gobyerno, whether elected or appointed, kung mapapatunayan na siya po'y guilty dito sa alinman sa mga articles of impeachment laban kay Sara Duterte. Nga na maungkat kumbaga yung salin nito ni Vice President Sara Duterte, pero with the development nga po, partner, kung hindi ako nagkakamali, napagpasyahan ng senator judges na wag munang buksan Yes. yung BR box. Paano Paano yun? po ba magiging setback po ba ito doon Oo. sa paglalatag po ng ebidensya ng House Prosecution Panel? Paano nila i-reconcile yun, attorney? Ganito po yan, yan po ay maaaring buksan during the trial. Ngayon ay ayaw muna nilang tuunan ng pansin ito sapagkat sa paningin nila ay premature pa. Mhm. Dahil kung sa tamang panahon, pwede yung iutos ng impeachment court na buksan yung mahiwagang kahon na naglalaman ng individual tax returns ng Mhm. pangalawang pangulo at ng kanyang asawa na si Mans Carpio. Darating po tayo sa puntong yan sa tamang panahon. Opo. Ito yung alalahanin na ito po ay isa sa mga exception doon sa confidentiality ng income tax return. So, maaari po yung ipag-utos ng impeachment court na buksan at ilatag bilang ebidensya. So premature pa sa ngayon para masabing final na yun at hindi na talaga mabubuksan yung BIR. Hindi BIR po. access na yun. Wala pa yung finality. Pagdating mo ng panahon na ang pag-uusapan na, ang pagpipresentahan na ng ebidensya ay yung pagsisinungaling sa SALN, diyan o pwedeng pabuksan yung ITR. Dahil pagtutugmain yan. Kung nagtutugma yung dineklara nila, under oath, kasi yung ITR is under oath Oo. at yung kanilang SALN na pareho na under oath din. Mhm. So, titignan nila kung gaya nito, kung nagtutugma o hindi. Sa bagay kasi kung gitna Yun kasi ang pinakamahalaga dyan mga tol no? Malaman kung yung dineklara mo bang SALN ay tama doon sa nakadeklarang income tax mo sa BIR. Pagka magkaiba po yun, may panlilin lang. No? Which is highly possible dahil nga po ang daming mga negosyo nitong si Sara Duterte na hindi deklarado sa SALN, maraming mga properties na hindi nakadeklara sa SALN, katulad po ng mga barel na milyon-milyon daw po ang halaga, baka may mga sasakyan pa kasi pinatawag ang LTO hindi deklarado sa SALN ng mga yon. Tapos, siya lamang po yata yung public official na wala pong nilagay na cash on hand or cash on bank. Nilagay niya sa others. Nakakapagtaka lamang kasi dapat meron kang at least somehow cash on hand or cash on bank dahil unang-una, ikaw ay empleyado ng gobyerno. Hindi mo naman makukuha yung sahod mo ng cash. Idadaan yan sa pamamagitan ng bank accounts mo through land bank. O i-correct ako kung iba ang proseso sa pagiging vice presidente. Pero halos lahat po ng taong gobyerno ang nagpapasahod po dyan ay land bank. Kami sa PNP, land bank po yung bangko namin I believe, dito nung ako'y nagawi sa city government ng Pasig, land bank din yung yung mga bangko ng mga empleyado doon. Kasi sinubukan ko mag-open account sa land bank nung nagpunta po ako sa City Hall kamakailan. Hindi pala pwede ang basta-basta ka lamang na makapag-open doon, hindi katulad ng mga pribadong bangko. Kailangan pa ng referral mula sa employer mo o kaya sa gobyerno. Hindi ako nakapag-open. In short, mga tol, itong mga binabanggit po dito na maaaring mangyari sa impeachment trial ni Sara Duterte ay nakabase lahat po ito sa ebidensya. At ang isa po sa ebidensya na dapat makita ng taong bayan dyan, yung laman po ng BIR green box na yan kung tawagin po nila. Ayaw po nating maulit yung nangyari sa dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada na nauwi po sa walkout, no? Hindi natuloy yung impeachment trial dahil hindi po pinayagan na buksan yung envelope sa unang pagkakataon. Later na lang nila pinayagan nung nag-walkout na. Wala na, huli na, nagkagulo na.
lumabas na sa kalsada ang tao at nauwi na nga ito sa pag-alis ni dating Pangulong Estrada sa Malacanang. Na or pangdulo pa namang pagtalakay sa article of impeachment ng ill-gotten wealth kung hindi ma-convince yung mga senator judges doon sa mga or yung prosecution doon sa mga first articles of impeachment na may lalatag or kung yun mismo ang maging tipping point din para mas lalo sila maging interesadong talakayan yung iba pang article of impeachment, maaaring ang magbago ang ihip ng hangin at mag-decide sila na sige, buksan na natin ito, whether executive session or doon sa mismong korte. Sana buksan nila yan. May tatanong, sa ngayon, hindi malinaw pa sa akin kung ilang boto para makonvict si Sara. Tanong lang po. Actually, marami pong nagsasabing legal expert na ang dapat talagang maging pamantayan ay 16. No? Ito po kasi yung 2/3 ng 24. Pero may mga nag-argue na dahil nga po sina Senator Jinggoy Estrada ay nakakulong na, nagtatago yung isa at maaaring makulong pa ang iba, beyond the reach na daw po iyan ng coercive reach, kung tawagin, ng Senado. Kaya dapat ang pagbasihan daw po yung members present or senator judges present. Ganun pa man, sa ngayon, ang mas mahalaga sa akin, hindi muna yung bilang ng mga senador kung paano makukonvict o kung sino ang magkukonvict kay Sara Duterte. Ang mas mahalaga sa akin ngayon, ang mga ebidensya na ilalatag. Kapag ka malakas ang ebidensya, tingin natin, walang magagawa ito pong mga senator judges na ito kung hindi tumingin sa ebidensya. Pero pagka merong pag-aalinlangan, politically speaking, kakampihan, kung sino yung tingin nilang malakas. At alam naman natin sa ngayon na malakas ang paniniwala ng marami rin, particular mga supporter ni Sara Duterte, na malakas pa rin politically itong si Sara Duterte. Let's see what will happen sa mga susunod na panahon dyan. Uulitin ko lamang muli, mas mahalaga sa akin muna sa ngayon ang mga ebidensya na makita po natin kaysa sa bilang ng mga senador na dapat mag-convict or mag-acquit dito po kay Sara Duterte. Tama po. Tama po na yan ang magiging proseso. And reiterate ko lang din po, attorney, yung gaano po kahalaga kasi syempre ang unang-unang ipe-present po based po doon sa order na binigay ng House Prosecution Panel is yung grave threats and then yung misuse of confidential funds, bribery, and unexplained wealth na talagang dumalo dito si Vice President Sara Duterte. Gaya nga lang sinabi mo, partner, na hindi naman everyday pero kumbaga makatayo siya doon at maipaliwanag niya o madepensahan niya kumbaga yung mga paratang na to laban sa kanya. Si Vice President Duterte ang natatangi at pinakamahalagang magpaliwanag sapagkat ito ay patungkol sa kanya mismong pagsasabi ng katotohanan sa kanya mga SALN at sa ITR o maaaring pagmulaanan to. Hindi niya masuportahan yung kanyang paninindigan patungkol dito. So mahalaga po na si Vice President Sara ang magsalita patungkol dito. Hindi lang kung sino-sinong testigo. And of course, hindi rin po maiiwasan yung mga pagpapakalat po ng mga fake news, na mga misleading angles. Meron po ba tayong kumbaga paalala or siguro maititip na rin po doon sa, let's say, sa House Prosecution Panel, sa Senate Impeachment Court, and even po sa Defense Panel? Dapat to ang publiko ay tuunan ng pansin ay yung paghahayag ng ebidensya. Huwag man nilang pansinin yung mga fake news. Kasi kung sa kanilang opinion, nakikita naman nila, sundan nila yung paglilitis, then pwede silang gumawa ng sarili-sarili lang opinion o konklusyon nang walang impluensya ng fake news. Singit muna natin itong naging interview kay Senate President Sherwin Gatchalian, ang tatayo siyempre na presiding officer sa paglilitis na yan kay Sara Duterte bukas. Maliban na lamang kung magkaroon ng pagbabago at pumili sila ng ibang Senate President. Pero mangyayari yon kung pagkakasunduan ng mga senator judges at iboboto by majority ang maaaring pumalit kay Sherwin Gatchalian. Mama Net, maraming salamat po sa inyong super sticker. Sabi niya, as much as gusto kong bumili ng t-shirt na super ganda, ay salamat naman po, support na lang sa iyo, top 1 o top wife. Sana maubos at marami ang bumili in support. Maraming salamat po, at
talagang suporta yan. Salamat po dyan sa mga super stickers po ninyo. Pero alam nyo mga tol, inuulit ko lamang po, kahit hindi na po kayo mag-send ng super sticker, masaya na po si Top 1 na nakikita ko po kayo nagko-comment dyan, kahit hindi ko kayo napapansin o nababasa, napapansin ko naman kayo. No, nag-i-scan ako ng mga pangalan eh. No, from time to time, binabasa po natin yung mga mensahe, pero nandyan na yan, maraming salamat po sa blessing. No? Pakinggan po natin, ito pong si Mga kapuso, nasa atin na Senate President po niya. Sherwin Gatchalian, no? Again, siya po ang tatayong presiding officer ng impeachment trial ni Sara Duterte bukas. Magandang umaga po sa inyo, Mr. Senate President. Magandang umaga po. Good morning, Ninfa. Good morning, Isa. Magandang umaga sa inyong dalawa. Opo, ako naman na isa. Go ahead. Senate President, alam po namin prepared na kayo. So ano po yung maaasahan ng ating mga kababayan? Ano po yung mga scenarios bukas na day 1 ng impeachment trial, sir? Tomorrow, most likely mga preliminaries ang gagawin. So bibigyan ng pagkakataon magbigay ng opening statement ang prosecution. Si Seven Samurai, nagpapatawa na naman eh. Pwede bang bumoto ang wig niya sa impeachment trial? Tingnan natin kung pwede. Magbibigay rin ng opening statement ang defense, and then may mga bagay na re-resolbahin. Yung mga bagay na na-raise sa pre-trial conference. Mayroon din mga bagay na release after the pre-trial conference through the pre-trial order. So itong mga bagay na ito ay re-resolbahin. So hindi ko na i-preempt, no, dahil of course we will leave that to the senator judges, but hindi ko muna i-preempt kung ano yung mga bagay na yun. Opo, pero paglilinaw po kasi meron na rin po statement na inilabas si Senator Panfilo Lacson patungkol po doon sa selyadong BIR box. Ang sabi po niya ay isasauli daw po ito sa House Prosecution Team. So Senate President Gatchalian, ito po ba'y confirmed na talaga? At isa po ba ito sa mga kumbaga formal na re-resolbahin sa impeachment trial tomorrow? Isa na pag-usapan yan during the All-Senator Caucus at isa yan sa mga bagay na mahabang pinag-usapan. In fact, may sariling opinion ako dyan. At pinag-usapan namin kung bakit nga nasa Senado yan. But again, no, hindi ko muna i-preempt. Makikita nyo naman bukas yung resolutions niyan. So bukas natin maririnig kung ano magiging decision ng impeachment court. Opo, pero kayo po nabanggit naman kanina, may sarili kayong opinion patungkol po dito. Pwede bang malaman Pwede po bang malaman ano pong inyong kumbaga gusto? Isauli sa House Prosecution Team o buksan sa impeachment trial? Isa bukas na lang natin yan, no? Dahil i-consolidate lahat ng mga decision na yan. At I don't want to preempt, lalo na Senate President tayo. So I'll leave that to the discussion. Ito lang maririnig naman natin yan. Okay. So ibig sabihin po, Senate President, since wala pang since bukas pa po yung desisyon, sa ngayon nasa inyo pa po yung kahon. Yes, nasa atin pa yung kahon ngayon, in custody ng Senado, pero ebidensya kasi yan eh. No? At dapat yung mga ebidensya nasa custody yan ng prosecution or defense. Ganun yung naging takbo ng usapan. Kasi sinabit sa Senate, sa Senate as impeachment court, samantalang hindi naman po custodian ng mga ebidensya. Correct, tama ka dyan. Yan ang naging takbo ng usapan. Ayun, opo. And then sir, meron din pong hiningi ang prosecution panel na ang gamitin po sa trial ay Filipino at English para daw po maintindihan ng tao. Yung po ba ay kailangan pang pagtalunan o approve na po yun ng impeachment court? Yan ay napagsang-ayunan na ng prosecution at defense. Okay. At normally naman ginagamit natin Filipino, English, and Taglish. In fact, sanay na tayo sa Taglish. Taglish ngayon normal na eh. Whether formal or informal setting. So, napagsang-ayunan niya ng dalawang panig. Apo. Doon po ba sa caucus nyo, Senate President Gatchalian, napag-usapan din ba or meron po kayong directive sa inyong mga kapwa-senador na present dapat kayo sa first day ng impeachment trial? Kumbaga, yung mga available po, kumbaga at least sila po ay maging present. Well, it goes without saying, Isa, na dapat maging present ang ating mga senator judges. Importante dahil ito ay opening at magkakaroon rin ng mga preliminaries
Yung actual trial will be on Tuesday. So yun naman din ay napag-usapan rin. So sa Tuesday mag-uumpisa magpatawag ng mga testigo, maririnig yung mga testigo. Doon rin natin makikita yung mga ebidensya ang ipipresenta. At importante rin na ang taong bayan masundan at maintindihan. Hindi lang masundan, kundi maintindihan. So dapat sa aking pananaw, as layman, as easy to understand, as mas simple, mas maganda para maintindihan ng taong bayan. Opo, kaya ko naman po ito na itanong SB Gatchalian dahil alam naman po natin na formal na pong nasampahan ng plunder charges si Senator Rodante Marcoleta. First question po, patungkol po dito, nakausap niyo na ho ba si Senator Marcoleta at ano po yung posibleng mangyari? Kasi Kung halimbawa, maraming bukas lumabas nagtatanong. yung warrant of arrest, ano Yes, po ang correct. gagawin ninyo, sir? Well, isa hindi ko pa siya nakakausap dahil meron naman siyang legal remedies pa. Yung pagsampal sa sandigan, yan ay isang korte at pakikinggan. Mabibigyan rin sila ng oportunidad para pasagutin at kumbaga parte ito ng proseso. So, yung pagsampa ay unang hakbang pa lang pero titignan niya ng korte kung mayroong basehan at kung mayroong man basehan, ano yung mga susunod na aksyon. Kung maglalabas man ng warrant o baka pwede rin ibasura. Depende yan sa Sandigan Bayan. Opo, pero SP kasi kaya ho na napag-usapan ho namin ni Isa kasi kanina, paano ho yung magiging sistema, halimbawa nga po may lumabas na warrant of arrest, ano po yung of course, supposedly may coordination sa inyo bilang kayo po ang Senate President. Kasi nung inaresto po, ipinaaresto si Senator Jingo Estrada, nandun siya sa Senado, nagkaroon pa ng commotion dahil meron pang mga kondisyon at the time, Senate President Alan Peter Cayetano. Diba? Nagsigawan pa sila ni DILG Secretary DILG John Secretary. Remulla. So, paano po yun, sir? At saka, halimbawa, lumabas yung warrant of arrest na ongoing yung impeachment trial, isususpend ba ninyo para makababa si Senator Marcoleta o pwede siyang arestuhin sa loob ng Senate building, sir? Iba, ayoko i-preempt yung mangyayari. No? Unfair naman kay Senator Marcoleta dahil nga nasa korte to at mayroon pang remedies siya. So, hindi naman fair na pag-uusapan natin yan. Pero So, can we say po na pinaghahandaan po ninyo yung lahat ng possible scenarios? Pinaghahandaan, no, lahat ng possible scenarios. But I don't want to discuss it in public dahil nga mayroon naman siya mga remedies pa na pwedeng ma-avail o pwede pa niyang gamitin. Opo. Pero lahat ng scenarios, pag sinabi natin lahat ng scenarios, kasama na dito yung paghahanda sa mga rallies. Maraming kasi nag-signify na magra-rally both pro and anti-impeachment. So marami rin nagsisignify na pupunta. At nagpapasalamat ako sa kanila dahil very transparent sila. At nagpaabot sila ng kanilang kahilingan na magkaroon ng rally. Sabi ko, as long as it's orderly, as long as it's hindi magkakagulo, parte yan ng paghihiwatig natin ng ating saloobin. Opo, pero ma-assure nyo po ba na walang magiging epekto, anuman po yung magiging posibleng mangyari kay Senator Marcoleta doon po sa pagsasagawa ng impeachment trial? Ang impeachment trial ay tuloy-tuloy yan. No? In fact, gusto nga natin mag-umpisa na yan at matapos kaagad. Sa rules natin, very clear na dapat nga halos araw-araw para matapos kaagad. So, yan naman ang aming direksyon ng mga senator judges natin na matapos kaagad ito. Opo, and then SP bukas po, papayagan ho ba ang mga parang privilege speeches kagaya ng mga may plenary session kayo? Halimbawa po ay kung mga kunwari, si Senator Alan Cayetano gusto niya magtalumpak. Okay, napakinggan po natin yung mangyayari bukas. Preliminaries pa lamang pala mga tol. Wala pang trial proper talaga, no? Sa Tuesday na natin makikita kung ano yung mga ebidensya at mga testigo. Kaya abangan po natin yan sa mangyayaring trial bukas at sa mga susunod pa. And with that, maraming salamat, At tapusin na natin yung ating topic. Gusto ko lamang i-promote tong naisipang negosyo namin ni Top Wife, Mga tol, ang ganda. Walang halong bola. Ito po ay regular cotton. Etong nabili ko. No? Regular cotton po ito, sapat na. Hindi nyo na po pala kailangan mag-premium cotton kasi mas mahal ng 100 yung premium. Ito regular cotton lang. Ang size po nito, tatayo ako. Ang size po nito ay
extra large. Ito pong suot ko. Extra large po ito. Yan o. Diba? Extra large to mga tol. Oh. Ang height ko po is 5'10". Yan, 5'10". Tapos, ay masyado nang mataas. Dapat pala babaan natin ang bahagya. Yan, babaan natin. Yan. Ayan ha. Oh. Extra large po itong suot ko. Tapos, sa likod, ito. O yan. Nakikita ninyo mga tol. Yan o. Oh. Ayos ba? Extra large po ito, no? Meron akong XL, medium, saka small para sa family ko. So, pa rin pinagawa ko eh. Kung gusto nyo po nito, wag na kayo, I suggest, wag na kayong bumili ng premium. Sapat na ang regular cotton. Mga tol. Maganda na yung regular cotton. Maganda na siya. Kaysa sa premium. Pero kung gusto niyo ng premium, pwede naman. 'Di ba? Mas mapapamahal nga lang kayo ng 100 piso. Ganda. Magpaparapol ako nito ha. Abangan nyo lamang. Pagka dumating yung silver button natin, medyo matagal pa, mga 2 weeks pa siguro or 3 weeks pa yan. Sana within this month, magpaparapol po tayo. Kaya salamat ha. Ganda, ganda mga tol. Napakaganda. O shoutout time tayo bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay. Maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating programa, higit sa lahat sa ating Pangulong Bongbong Marcos mga tol at sa ating gobyerno. Kasi kung hindi naman po kayo sumusuporta sa ating Pangulo at sa ating gobyerno, malamang sa malamang, mangilan-ngilan na lamang po yung mga manonood dito, no? Ang kulay po, isa lang muna, limited edition. 200 pieces lang po ang ipapagawa ko nito mga tol. And after that, wala na po. Magde-design po kami ng panibago. Pero this first t-shirt na ibebenta is limited po ito. 200 pieces lamang, no? Shout out sa lahat ng mga manonood po natin. Kina Lori of Sweden, kay Lisa Rosol, Super Newt Visions, no, kay 100% cotton po ba? Di ko alam eh kung ano ba yung 100% eh. Pero ito eh, oh, mga tol. Ito yung nakalagay sa ano niya eh. No? Ito po yung nakalagay sa etiketa niya oh. Pakita ko. Yan oh. Oh. Yan po nakalagay. Oh, ewan ko. Nakalagay po dito is Whistler, made in Philippines. Walang nakalagay na kung 100% cotton eh. Basta ito po yung regular cotton. Ang ganda naman mga tol, hindi na kailangan ng premium. No? Hindi naman na kailangan ng premium. Ang ganda oh. Kung ano ang tama at dapat doon tayo. Oh, di ba? Napakaganda. Tapos ito po yung harapan niya. Oh, di ba? Oh. 200 pieces lang ipapagawa ko nito, limited edition. No? After nun, iba na pong design. Tapos magpapagawa rin tayo ng ibang color. Pero siyempre, sa mga susunod na pagkakataon na 'yon. Ito mas ano pa ito, mas lamang ang pagod kaysa sa kikitain ni Missy sa totoo lang. Ganun pa man, sana lumaki yung community natin mga tol. Patuloy tayo mag-shoutout kay Gonzalo B. Berano, kay Rosa Agonzaga, kay Noel Cabrera, Ems Reyes, Papa Cho, yan, kay Noynoy Melgarejo. Magkano ang isa niyan? Ito po, 550 pesos. Yung premium 650 pesos. Maring Yayadab, kay Mami Best Friend and Chicharon Bulaklak, Maria P. Palisok, kay Ardian Ceresa Force, Nejo, Red Canuts, Susana Martinez, Rowena Suguwi, Gonzalo B. Berano, Jojo Vasquez, Glenda Ronquillo,
Paano po umorder? Ibababa ko po ngayon dyan sa comment section. Ano? Ibaba natin sa comment section sa top 1. Kasi nasa Facebook yung yung tawag dito, nanonood. Ito po. Yan, ibababa ko po sa comment sections kung paano po umorder. Kontakin nyo po si Mrs. si Top Wife. Yan. Okay, nasa na yon? Yan, siya po ang kukontakin nyo, ang asawa ko, tungkol po sa detalye, mga tol. Maraming salamat sa inyo, ha. Sa mga nanonood sa YouTube, ito po yung messenger ni Mrs. I-message nyo na lamang po siya. Yan. Top Wife Messenger. Yan. Okay? O, shoutout pa tayo. Sino pa yung mga hindi ko na shoutout dyan? Kina Francis Pasicolan. Yan. Si Jesus Lourdes Almida. Kay Aiza Rosal. Seafire. Yan. Kaya Olivia. Sige, hintayin nyo po. Itutuloy po natin yung unang design na pinakita ko po sa inyo dati. Yan, Mami Best Friend, Kuya Nilo Valerio Jr. Ano yon? Gusto ko sana double XXL. Pwede naman po. Makipag-coordinate lang po kayo kay Top Wife. Yan. Tol Albert Granada. Yon, salamat tol, ha. Salamat. Hudas na gunggong, dugong, digong. Tapos, anong balita kay Bato Duwag? Nagtatago pa rin. Sana magpakita bukas. Hoyas, shoutout po. Ate Peli Capalto Agusan Valerio. Si Ate Peli, gumagawa po ito ng bag. No? Sa mga manonood po natin na gusto pong bumili ng matibay na bag, locally made, kontakin nyo po si Ate Peli Agusan Valerio sa kanyang Facebook. No, para maka-order po kayo sa kanya. From time to time, sineshare ko po yung mga gawa ni Ate Peli. Nanay di Survivor 379. Yan, si Arelia Arribas. Areli Arribas. Yan, shoutout po sa inyo kay Lolita Escobar, kay Maria Obejas, Gemma Garais. Top 1, pabili ng t-shirt. Paki-message nyo po si Top Wife, Tol Gemma. Si June Guerrero, Olivia Talosa, yan, kay Mirna, Presi TV, Lucas Bautista. Magkano po iyan? 550 po itong suot ko. Regular cotton, no? Regular cotton ito, mga tol. Nagalaw ko yung camera. Tumusunod tuloy sa akin ngayon yung camera. Teka lang, nagalaw ko. Pwede pala, no? Yan, pasusunurin natin yung camera sa atin, no? O, di ba? O, mga tol, yan, o. Diba, ganyan siya, o. Oh. No? Ayos Balik natin. I-steady lang natin yung camera. At hindi natin makita si PBBM. Nahati yung litrato niya. Shoutout kina Glenda Ronquillo, kay Mama Net. Shoutout from Guam. Kay Jojo Vasquez, kay Gonzalo Biberano. Yan, shoutout po sa inyong lahat, mga tol. Maraming salamat. Naibalik na ba yung camera? Yun, ayos na. Sino pa? Si Seafire, Olivia Talosa, Joel Pontanilla. Paano shipping niyan, tol? Kayo po mag-shoulder ng shipping fee, mga tol. I-coordinate nyo lamang po kay Mrs. kung paano po masiship kung sakaling bibili po kayo. Carolina de la Cruz, Gonzalo Biberano, Sam Mercedes. Alam nyo, mga tol, ito po, wag nyo pong bilihin ito. I suggest, wag nyo pong bilihin kung gusto nyo lamang pong bumili ng t-shirt. Bumili po kayo ng mga normal na t-shirt sa labas. Ang sa atin lang, kung gusto nyo pong bumili nito bilang souvenir at suporta kay Top 1. Yun lamang po, ano? Kasi mapapamahal po kayo rito, mga tol. Bukod dun sa halaga, meron pang shipping fee. No? Kaya, kung bibili kayo ng ganong damit, magandang klase na yung sa mall. Di ba? Sam Mercedes, Gonzalo Biberano, Carolina de la Cruz, Rose Araga, Hudas na gunggong, dugong, digong. Tapuan, ask ko lang, bumibili ka ba ng dog? Hindi na tol, 10 na ang aso namin. Ben L. Yan. Shout out po, birthday ng anak ko bukas, July 6. Regalo ko sa anak ko, Arvin Pabanil.
Advance happy birthday po sa inyong anak na si Arvin Pabanil, no? Maligayang kaarawan. Ilang taon na po yung anak ninyo bukas? Sana lahat po ng kahilingan niya sa kanyang kaarawan matupad. Kaya Rebecca Sonyo, Tony Ninobla, shoutout from Japan. Helen Manuel, Sailor, Yasi. Kaya Tang Caro, Rowena Sanchez, Glenda Ronquillo, Vanessa Irene po, opo. Vanessa Irene po ang pangalan ni Top Wife. Rowena Takemura, yan. Si Estrelita Onsatan, Peli Capalto Agusan Valerio, Romeo. Pwede ba Okinawa, Japan? Pwede po, kasi lang mapapamahal po kayo mga tol kasi international po yan eh. No? Gonzalo Biberano, pwede po tayo kung gusto niyo pong mag-ship po kami internationally. Meron po tayong anong tawag doon? Ano yung sikat na malapit dito sa amin? Di ko maalala bigla. Yung kulay pula rin ang kulay nila na courier. JNT, hindi JNT. FedEx, hindi eh. Nakalimutan ko bigla. Makakalimutin na ako. Anyway mga tol, maraming salamat. Mabuhay po kayong lahat ha. Kay Bobby Sawali, Lito Ordanza, Dien, LBC yon. Salamat Ate Peli. Ang tagal kong inisip, di ko maisip. Maring Yaya Dab, Gemma Camarines, Tony Nunablo, Blue Diamond, Edgar Repata. Yan. LBC, salamat po. O paano? Magkita-kits tayo ulit mamaya pag makapag-livestream pa si Top 1. Ano? Ayos to. Ganda. Okay? Maraming salamat mga tol. Hanggang dito na lamang. Lagi nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon tayo. Keep safe. Pumiyok pa. See you always. Bye for now mga tol.